Teach us to pray. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ito ang hiling ng mga alagad kay Jesus. At dito sa aklat ni San Lucas, sinabi ng kwento ni San Lucas, pagkatapos niyang manalangin. So, ibig sabihin, si Jesus ay nananalangin at pagkatapos niyang magdasal, siguro ang mga alagad ay humanga sa kanya. No? Siguro ang naakit nung ginawa ni Jesus na pagdarasal, kaya sinabi ng mga alagad, teach us to pray. Hindi sinabi ng mga alagad, Lord, teach us how to preach. Panginoon, turuan mo kami kung paano mangaral. Panginoon, turuan mo kami kung paano gumawa ng milagro. Teach us how to pray. At hindi lamang yung laman, the content of the prayer, kundi tinuruan din ni Jesus kung paano ang pamamaraan ng pagdarasal. Anong klaseng relasyon sa Diyos. Siguro ang karanasan ng mga Hudyo sa isang ama, nung kanilang kapanahunan ay isang ama na medyo mabagsik, isang ama na medyo masungit, isang ama na malayo sa kanila, isang ama na hindi nila malapitan. Ngayon ay Grandparents Sunday, no? At Elderly Sunday, linggo ng mga lolo at lola at ng mga elderly, no? Yung mga senior citizens. At ang prayer ko sa aking sarili, kapag ako'y tumanda ay hindi ako maging masungit. Hindi ako maligalig. No? Hindi ako maligalig. Kasi kapag tumatanda raw, dapat hindi maligalig at hindi masungit. No? Di ba yung mga lolo at lola, di ba? Ang mga lolo at lola, siya yung mga tinatakbuhan ng mga apo kasi lalo na kapag nag-aaway yung mga magulang, hindi sa magulang tumatakbo, sa lolo at sa lola. At dahil mayroong kasabihan tayo mga Pilipino, kung minsan mas mahal ng mga lolo at lola ang kanilang mga apo dahil ang kanilang mga lolo at lola ay kinagigiliwan ng mga bata. Kung minsan doon tumatakbo sa lolo at lola kapag may kailangan. Siguro ganito ang karanasan ng mga Hudyo na parang lolo at lola na tumatakbo, no? Nilalapitan. No? Kaya kayo mga kapatid, kapag kayo nagkakaedad na, no? Chill lang sa buhay. No? Talagang marami din tayong problema. At marami din akong mga kaibigan na tumatanda na masaya. Kahit na nahihirapan sa buhay na lalampasan. Pero di ba, mahirap din kapag masungit, mahirap din kapag mahirap malapitan. No? Kaya dito, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa Diyos. Itong tuturuan ko kayo ng dasal, sabi niya sa mga alagad. And your prayer is a petitionary prayer. Prayer ng pagsusumamo. Pagsusumamo. At isang dasal, sabi nila, ang dasal na ito ay dasal ng magkaibigan. So parang sinasabi ni Jesus, ang Diyos ay hindi napakalayo. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay hindi mabagsik. Ang Diyos ay hindi mataray. Ang Diyos ay hindi masungit. Nalalapitan. Magaan ang loob. Nakangiti, Nakangiti. Nung ako ay nasa seminaryo, sabi ko kay Bishop, ako po ay dito na lamang sa seminaryo. Kasi okay na po ako, 12 years na po ako sa seminary, ay magtuturo na lang po ako sa seminaryo. Huwag niyo na po akong dalhin sa parokya. Sabi ni Bishop, hindi. Dadalhin kita sa parokya. Dahil nakakangiti ka pa. 12 years ka sa seminary, so kinagiliwan ka ng mga seminarista, so palagay ko, kahit ka nagkakaedad na, pwede ka pa sa parokya. Dahil nakakangiti ka pa, at pakaway-kaway ka pa, patapik-tapik ka pa.
Kaya sabi ko, Bishop, dito na lang ako sa seminaryo. Okay na ako dito. Turo-turo na lang po ako. Ano? Pero sabi niya ni Bishop, hindi. Kailangan natin sa parokya ay yung mga pari na pwede pang ngumiti, na makakaramdam pa sila na magaan pa yung loob ng mga tao sa kanilang pari. No? Parang, kasi kayo ay alter Christus. No? Mahirap kapag ang isang pari ay mahihirapan ang kalooban ng mga tao. So, dadalhin pa rin kita sa parokya. And thankful ako na dito ako dinala ng obispo, although pinaikot-ikot ang pangalan ko kung saan ako dadaling parokya. And then finally, sabi ni Bishop, doon ka na. At tamang-tama naman, dito, after 1 year, ay naging parish tayo. No? And thankful ako sa Diyos na dininig ng Diyos na maging parokya tayo. No? So, friendship. Sabi ng dasal, ang dasal nyo sa Panginoon ay isang dasal na parang magkaibigan. Dahil sabi niya dito, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nyo na ang isang tao ay pumunta sa kanyang kaibigan. So our God is God who is a God who can become a friend for us. Si Jesus ay kaibigan natin. Kapalagayang loob natin. Natatakbuhan natin. Kapag pumupunta tayo sa simbahan, ay atin siyang na doon natin nasasabi kay Jesus ang maraming bagay sa banal na misa, no? Sa banal na misa o sa pananahimik natin kapag may mga problema tayo. Nasasabi natin kay Jesus, Lord, may problema po ako. Lord, may kailangan po ako. May kailangan po ako. Kaya dito, sinabi naman sa bandang kauli-ulihan na towards the end nitong binasa nating gospel, dahil magkaibigan ang inyong kapalagayang loob, ang inyong relasyon sa Diyos, your relationship with God is a relationship of friendship, magkaibigan, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Pero hindi lahat ibibigay sa atin. Hindi lahat. Ang ibibigay sa atin ng Diyos ay what's best for us. Kung minsan may mga nagtatanong sa akin, okay, Father, ang Diyos ay kaibigan natin. Ang Diyos ay may mga gusto kaming hilingin sa Kanya. Pero hindi lahat, Father Jim, binibigay. During my 12 years sa seminary, ang daming tanong nung mga seminarista. At yung pinakamabigat na tanong, Father, yung during the COVID, may isang seminarista na namatay ang kanyang tatay because of the COVID. Sabi niya, Father, taas na ang kamay ko in Jesus' name, in God's name. Sana naman makaligtas ang tatay ko sa COVID-19 at magpapari ako, tutuloy ako ng seminaryo, hindi ako lalabas ng seminaryo. Pero namatay ang tatay niya. Hindi ibinigay sa kanya na madugsungan yung buhay. So 3 months siyang nanahimik at nagtampo sa Diyos. Buti na lamang yung aming spiritual director hindi siya binitawan. Sinamahan siya sa kanyang paghahanap ng kasagutan sa katahimikan and thus silence. Pero after 3 years, nakabawi siya. After 3 months. Hindi rin siya nagtuloy sa seminaryo, pero at least nagkaroon na siya ng kapayapaan. Nalaman niya kung anong dahilan. What's best for his father. No? Ako noon, gusto kong maging lawyer. No? Nakatanggap ako ng scholarship sa College of Law. 5 years ako sa College of Law. Lord, gusto ko pa rin maging lawyer kahit pari na ako. So marami ako na pag-aralan na. So ganito mga pinag-aralan ko, PhD and so on and so forth. Gusto ko pa maging lawyer. Pero nagkasakit ako. 3rd year na ako sa College of Law. 2013, pumasok ako sa College of Law hanggang 2018. Pero nagkasakit ako. Hindi binigay sa akin. Sabi ko, hindi talaga ito para sa akin. So, tinigil ko na ang pag-aaral ng College of Law. Tinigil ko na ang pag-aaral ng Civil Law. So, hindi lahat ibibigay sa atin. Ang ibibigay sa atin ay what's best for us. Kung minsan, magtatampo tayo dahil, Lord, kaibigan naman kita, bakit hindi mo nang binigay ito sa akin? Bakit ang ibinigay mo sa akin parusa?
Bakit ang ibinigay mo sa akin problema? Bakit ang ibinigay mo sa akin pagsubok? Pero ang sabi ng Diyos dito, sabi niya, kayong mga ama, bibigyan ba niyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? In other words, parang sinasabi ng Diyos, kung binigyan ka ng pagsubok, marahil may dahilan. It's not yet today for us to understand yung pagsubok, yung trials, yung karamdaman, or whatever. Pero in God's time, and maybe in the Spirit, in the time of the Holy Spirit, maunawaan natin. Kaya nga, sa kauli-ulihan, sabi dito ng Panginoon, ang inyong Panginoon ay magbibigay sa inyo ng mabubuting bagay. At kung may mga bagay kayong hindi maunawaan sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ibibigay sa atin ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. The last word na sinabi ni St. Luke ay, ibibigay sa atin ang Espiritu Santo to understand ang mga nangyayari sa buhay natin. Yung mga hindi ibinibigay sa atin ng Panginoon. Of course, maunawaan natin, pag humingi tayo bibigyan, Lord, nagdadasal kami, and thank you, Lord. Panginoon, salamat po. At sa mga pagsusumamo namin sa inyo, binigyan nyo kami ng grasya. Naging maayos ang buhay, naging matagumpay, nakapag-aral, financially stable, marami pang nangkwan. But, pag dumating na ang karamdaman, sickness, kapag dumating na ang problema, pag dumating na ang pagtanda, pag bumagsak na ang mga investments, pag nagka-problema na sa asawa, nagka-problema na sa mga anak, then magtatanong na tayo, Lord, hindi ko naman hinihingi ito, pero bakit mo binibigay ito sa akin? Kaya ko pa ba ito? Ang dami-daming mo ng problema, di ba? Kuminsan, yan ang daing ni Saint Teresa of Avila, Lord, ang dami ko ng problema, kaibigan kita. Kaibigan kita. Ang gino-journal ko na ang maraming bagay sa buhay ko. Journal ako. Reklamo na si Saint Teresa of Avila. Surrender na siya. Lord, kala ko kaibigan kita. Sumagot din ang Diyos. Sumulat din si Saint Teresa of Avila ng journal. Binibigyan kita ng problema, sabi ng Panginoon, dahil kaibigan kita. At nalaman lamang ni Saint Teresa of Avila na kaibigan talaga niya ang Diyos pagkatapos niyang malampasan yung problema niya. Pagkatapos niyang malampasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Because the Spirit of God is with her. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapapagod sa pagdarasal. Huwag tayong manghihinawa sa pagdarasal. Friendship is a friendship of perseverance. Kapag tunay ang magkaibigan, hindi mag-iiwanan. Kapag tunay ang magkaibigan, hindi mapapagod sa bawat isa. Kapag tunay ang magkaibigan, malalaman lagi ang maraming kasagutan sa buhay. I pray for you, my dear brothers and sisters, na sana sa pagdarasal po nyo, lagi nyo matagpuan ang isang Ama, isang Jesus, na kaibigan natin. Na sana sa pagdalo nyo ng banal na misa, makakaramdam kayo ng pag-asa. Makakaramdam kayo ng panatagan. Yung peace, yung interior peace, yung kapayapaan sa loob, kahit na may mga pinagdadaanan. Pagpalain kayo mga kapatid sa araw na ito, and happy Grandparents Sunday. Sa mga nagkakaedad, laging tatandaan, tatanda tayo, pero tayo ay masaya. Tatanda tayo, hindi masungit. Tatanda tayo, hindi maligalig kahit na may nararamdaman, kahit na may problema. At nakangiti, no? And remember always si Mother Teresa, sa katandaan niya, kahit ang bigat ng problema niya, nakangiti pa rin siya. Kaya natin ito dahil may Diyos tayo, may Jesus tayo, na kaibigan natin. Jesus Christ is our friend. Always pray, laging magdasal sa Kanya. Amen.